Sigurado akong may nagtatago sa kanya. Galit na wika nito. Babe, di mo naman kailangan si Bianca. Nandito naman ako, di ba? Hinihimas ni Tess sa mukha ni Kenneth. Si Bianca ang kailangan ko dahil siya lang ang makapagbibigay sa akin ng bagay na inaasam ko. Kaya kung wala kang matinong sasabihin, why don't you go back to SAC and sell yourself? Baka mas matuwa pa ako sa'yo. Galit na bulyaw ni Kenneth sa nagulantang na si Tess. Naluluhang lumabas si Tess ng opisina ni Kenneth. Boss, paano kung hindi na natin siya mahanap? Tanong ni Alvin ng kanang kamay nito. Hindi pwedeng hindi siya mahanap. We need her to secure my position in the organization. Nangangalit ang pangangwika ni Kenneth. 5 years ago. Daddy, pinatawag mo raw po ako. Bungad ni Kenneth sa kanyang ama na si Felix Ching. Buhay ang anak na babae ni Lucas at ni Beatrice. Blanco ang mukhang inihagis nito ang isang folder. Binuksan ni Kenneth ito. Ang tumambad sa kanya ay ang kaakit-akit na mukha ng isang babae na marahil ay nasa edad 17 or 18. Hindi ko akalain na matagal na pala siyang nasa pagmamay-ari nating lupa. Gawin mo ang lahat upang may kasal ka sa kanya sa lalong madaling panahon. Tumayo ito at tumanaw sa mga gusaling nagsisitaasan. Masusunod po, Daddy, sagot niya sa ama. Tandaan mo, Kenneth, kailangan maikasal ka sa kanya para ikaw ang mamuno ng organisasyon. Hindi ako makapapayag na may isa na namang Lucas Santillan ang makakasira sa mga plano ko. Puno ng pagkapuot ang bumakas sa mukha ng kanyang ama. Walang ibang makakaangkin sa anak ni Santillan, Daddy. Papatayin ko ang sino mang maging sagabal. Nakangisi niyang wika. Magaling kung ganun. Kinabukasan ng pamilya natin ang nakataya dito. Malamig nitong tugon. Tiningnan ni Kenneth ang larawan ni Bianca. 5 taon nang lumipas. Hanggang ngayon ay di pa niya nakukuhang dalaga. Bianca, hindi ako makakapayag na masira ang mga pinaghirapan ko. Magiging akin ka din. Hahanapin kita hanggang sa impyerno. Bulong ni Kenneth sa sarili. Brad, can't find any information about Benjamin Santillan or Benji Santillan. Wika ni Roy sa kanya sa kabilang linya. What do you mean? Takang tanong niya. I told you, bro. It's a dead end. Maybe your wife is mistaken. You need to ask her again, bro. It's impossible. That's her brother we are talking about. Mariin niyang wika rito. I will continue investigating but don't get your hopes up. Buntong hiningang wika nito. Bro, I think we should start with your wife. Wika naman ito. Are you suggesting to get her investigate? Yes, bro. Bumuntong hininga siya. Do it then. Tugon niya kay Roy. Okay, bro. I will update you, tugon nito. Gracias. Tipid niyang sagot. Matapos ang tawag ay muli niyang pinagbasdan ang asawang natutulog. Something is not right kung totoo ang kwento nito sa kanya. It's impossible that there's no information about her brother. Dalawa lang iniisip niyang rason. He probably dead or in hiding. He will find him, that's for sure. Dead or alive. He need to find him for his wife, and if looking into his wife past will help to find her brother, he is willing to do it. Eres magnifica, querida. Habol ang hiningang wika ni Brian kay Bianca. You are magnificent, my dear. Brian can't get enough of Bianca. Its lovemaking is better than the last. A simple touch of his wife fueled the fire of desire he had for Bianca. Brian, my love, mag-uumaga na. Matulog na tayo. Reklamo ni Bianca sa kanya nang hagkan niya ang hubad na likuran nito. He chuckled. Go to sleep, mi querida. Hinagkan niyang liig ng asawa at kinabig palapit sa kanya. He never felt overwhelmed like he's feeling right now. Tomorrow, they need to go back home, but if he will choose, he want to stay next to Bianca all the time. ¿Qué me estás haciendo, esposa? Bulong niya sa natutulog na asawa. What are you doing to me, wife? Daddy, Mami, umiyak na sigaw ng batang babae. Puro dugo ang mga kamay nito. Hello, sino ka? Pilit inaabot ni Bianca ang mga kamay nito, pero hindi niya ito maabot. Mami, Daddy, patuloy na tangis ng bata. Ha?
usal niya, nakatayo siya sa harap ng malawak na karagatan. Natatanaw niya ang isang figurang sisinghap-singhap. Dali-dali siyang lumangoy ng lumangoy hanggang sa mahawakan niya ito. Pagod na pagod ang kanyang katawan, parang napakalayo ng dalampasigan mula sa kanila. Lumulubog at lumilitaw ang ulo ng taong kanyang pilit na inilalangoy paahon sa dagat. Nagdilim ang kanyang paningin. Pagmulat niya ay nasa isang silid siya. Nakatayo ang figura ng isang lalaki. Pilit niyang inaaninag ang mukha nito. "Sino ka?" Nanghihinang tanong niya rito. Tumalikod ito sa kanya at humakbang palayo. Malinaw niyang nakikita ito. Tumutulo ang dugo mula rito. "Sandali," tawag niya rito. Pilit niyang inaabot ito pero palayo ito ng palayo. Biglang humarap ang lalaki sa kanya. "Xavier! Xavier!" Sumisigaw na tawag niya rito ng buong katawan nito ay duguan. "Xavier!" Nanginginig na sigaw niya. Pabiling-biling ang ulo ni Bianca. Kinakapos siya ng hininga. "Mi querida, wake up!" Gising ni Brian kay Bianca. Butil-butil ang pawis nito. Nananaginip ito. Nagtangis ang kanyang bagang nang banggitin nitong muli ang pangalan ng kapatid niya. "Bianca!" Niyugyug niya ang asawa ng may kalakasan. Nagmulat ito ng mga mata. "Brian?" Gulat na tanong nito. Dahan-dahan itong umupo at sumandal sa headboard ng kama. "Yes, it's me, wife." Kumuyom ang kanyang mga kamao. Pilit winawaglit sa isip ang pangalang isinisigaw ng kanyang asawa. "You're dreaming. Another nightmare?" Tiim niyang tanong kay Bianca. Tumango ito. "I don't know." Nangihinang wika nito. "You were talking in your sleep." Malamig niyang wika rito. "Ano?" Takang tanong nito sa kanya. "Anong sinasabi ko?" Dagdag na tanong nito. Bumuga siya ng hangin at pilit kinakalma ang kanyang sarili. Nothing important. Bali walang sagot niya. Namayan ang katahimikan sa pagitan nila. "Anong oras tayo uuwi?" Maya-maya tanong ni Bianca sa kanya. "After lunch, I need to take care of something kaya aalis ako. Pagkatid ko sa'yo sa cabin natin." Sagot niya rito. Pilit niyang binabasa ang emosyong nasa mukha ng asawa. Brian sensed that her wife knew exactly what she's dreaming about. Nilulukob ng kakaibang emosyon ang kanyang puso. "Okay, sige, I will get ready." Mahinang usal nito. Ibinalot nito ang kahubdan sa bedsheet at tumuloy sa banyo. Nagangalit ang kanyang mga pangang, inabot niya ang kanyang cellphone. He dialed his brother's number. "Hello, kuya." Bungad nito sa kanya. "I need to talk to you." Malamig niyang sagot rito. "Okay, nasa hasyenda ko, kuya." Wika nito. "Meet me in your cabin in 3 hours." Wika niya at di na hinintay pa ang sagot ng kapatid. He ended the call. Hindi gaanong kumikibo si Brian habang nasa biyahe sila. Hindi alam ni Bianca kung bakit malamig ang pakikitungo nito sa kanya. Napabuntong hininga siya at tumanaw sa mga kakahuyang dinaraanan nila. Naninikip ang dibdib niya. Nasasaktan siya sa pagkibot dili ng asawa. "We're here." Wika ni Brian sa kanya. Nang ilibot niya ang paningin ay nasa tapat na sila ng cabin house. Nilingon niyang asawa. "Mag-iingat ka." Usal niya rito. "Brian, hindi ko alam kung bakit parang galit ka sa akin. Kung may nagawa kong hindi mo." Pumiyok ang kanyang tinig. "Bianca," mahinang sambit nito sa pangalan niya. Hinamig niya ang kanyang sarili. "Kung may nagawa kong hindi mo nagustuhan, patawad. Pero sana sabihin mo sa akin kung anong problema." Kinagat niya ang labi upang di siya maiyak. "Mag-iingat ka sa pagmamaniho." Dagdag niya sabay bukas ng pintuan ng sasakyan at walang lingon-lingong pumasok siya sa cabin house. Damn! Hinampas niya ang manibela. Galit na galit siya sa sarili niya dahil sa nararamdaman niyang inis ay hindi niya kinikibo ang asawa. He felt so stupid when he saw the pain in her eyes. Mabilis niyang pinatakbo ang sasakyan papunta sa cabin ng kapatid. Basta na lang niya ipinarada ang sasakyan at dali-daling bumaba. Pabalang niyang binuksan ang pinto at tuloy-tuloy niyang tinungo ang bar counter kung saan alam niyang naghihintay ang kapatid. "What do you want, hermano?" Bungad niya tanong nito at inabutan siya ng baso ng whiskey. "How did you know my wife? And this time, I want the truth."
Seryosong tanong niya rito sabay lagok sa alak na ibinigay nito. I met her over a year ago. I owe her my life, hermano. Seryosong wika nito na ang mga mata ay diretsyong nakatingin sa kanya. Bianca Santillan saved me from drowning. She also treated my gunshot wound. Patuloy nito. What? Gulat niyang tanong rito. How come I didn't know about this? Tiim ang bagang na wika niya. Essex is the only one who knew about it. Luisa's men mistakenly kidnapped and attempted to kill me because they thought I'm Essex. Bianca was there. She saved me and looked after me habang nagpapagaling ako. Kwento nito sa kanya. Ang Luisa na tinutuko nito ay ang stalker ni Essex. Muling sinalina nito ang kanilang mga baso. Nagugulang umupo siya sa tabi nito. Bianca doesn't remember me, kuya. I went back to where we met. Bianca is suffering from dissociative amnesia. According to Manang Belen, siya ang nakakita kay Bianca na wala sa sarili. Lumipas ang ilang buwan bago ito nagsalita muli. Pero wala itong maalala sa nangyari bago nila ito matagpuan sa bangka ng isa sa mga mangingisda sa isla. Seryosong wika nito sa kanya. Di makapaniwalang tiningnan niya ito. Kuya, simula nang nawala siya, bigla sa isla 3 linggo. Pagkatapos kong makabalik dito sa asyenda, ay hindi pa siya muling nagbalik sa isla. Nang muli kaming magkita dahil hinanap ko siya, ay di niya ako nakilala. Ang akala ko ay nagpapanggap lang siya pero wala talaga. There's no recognition or any sign from her na kilala niya ako. Frustrated na napahawak sa batok si Ezekiel. Lumagok siyang muli ng alak. Ezekiel, what is my wife to you? Tiim bagang niyang tanong sa kapatid. Pinipigil niya ang kanyang paninibughong nararamdaman. Naririnig niya sa kanyang isipan ang pagtawag ng asawa sa pangalan nito. She's important to me, hermano. I am alive because of her and I am willing to pay her back with my life. Buong seryosong wika nito. She is mine, Ezekiel. Keep that in mind. Kumuyom ang kanyang kamao. Hindi niya gusto ang nakikitang emosyon sa mga mata ng bunsong kapatid. I know that, but if ever you hurt her, I will not stand back and do nothing. Mariing wika nito. It puzzled me why you suddenly got married, but I never questioned your intention. Knowing that you married her changes everything, kuya. Dagdag na wika nito. Just stay away from my wife. Nilagok niya ang baso ng alak at tumayo siya. Even she remember you again, keep in mind that she is my wife and I'm not giving her up come hell or high water. Buong seryosohang wika niya. Kuya, you're drinking again? Nilingon niya si Juan Miguel. Just passing the time bago ako umuwi. Wika niya sa kapatid. Oh, what's the problem, kuya? Bakas ang pag-aalala sa mukha nito. I'm good, Miggy. Madami lang ako iniisip. Madaming aktibidad. Ang lalawigan pati na rin ang kampanya. Nakangiting sagot niya. I know you, kuya. Mas malalim pang dahilan kaysa sa sinasabi mo. Seryosong wika nito. Bumuntong hininga siya. Akmang sasalinan niyang alak ang kanyang baso nang pigilan siya ni Miguel. Come on, kuya. Tell me. Kulit nito sa kanya. Don't worry about it. I'm okay. Kailangan ko nang umalis dahil siguradong hinihintay na ako ng asawa ko. Tipid ng ngiting wika niya kay Miguel. Okay, basta nandito lang ako, kuya, ha? Nakangiting wika nito sa kanya. I will, Miggy. Tinapik niya ito sa balikat at tuloy-tuloy na lumabas ng Havens Bar. Nagtatalo ang kalooban niya kung paano harapin ang asawa. Kapag naaalala niyang sakit sa mga mata nito, ay naiinis siya sa sarili niya. Dapat ay nilabanan niya ang kanyang emosyon. Nang makarating siya sa cabin nila, ay bumuntong hininga muna siya bago sinusian ang pinto. Pinigay ang kanyang puso nang makitang asawang natutulog sa sopa. Nilapitan ni Brian ang asawa. Ang pisngi nito at pilik mata ay may bakas ng natuyong luha. Maingat niyang pinangko ang asawa papunta sa kanilang silid. Brian, mahinang usal nito nang ibaba niya ang kanyang asawa. Mi querida, wika niya habang haplos ang pisngi nito. Dahan-dahang umupo ito sa kama at sumandal sa headboard. Nakainom ka? Wika nito. Umupo siya sa kama at kanyang inabot ang kamay nito at dinala sa kanyang mga labi upang hagkan. Konti lang, mi querida. Nag-dinner ka na ba? Anya. Hindi pa, wala akong ganang kumain. Hayag nito. I will prepare you a meal.
Akmang tatayo siya nang pigilan siya ng mga kamay nito. Ano bang nangyayari? Galit ka ba sa akin? Pahikbing tanong nito. Kinabig niya si Bianca at mahigpit na niyakap. I'm sorry, mi querida. Mahinang sagot niya. Saan ka ba galing? Hindi mo sinagot ang tanong ko. Galit ka ba? May ginig ang tinig ng asawa. Galing ako sa cabin ni Ezekiel. Nag-usap kami. It's just that I'm jealous and I need to hear it from him. Mahinang amin niya rito. Ha? Nagsiselos ka? Takang tanong nito sa kanya at kumalas sa pagkakayakap niya. Umiwas siya ng tingin. Hindi niya alam kung bakit naibulalas niyang nararamdaman niya. He sighed. You were calling my brother's name when you were dreaming, Anya. Brian, usal nito. I feel so mad and jealous. I don't know why I'm feeling like this as I am losing control. Frustrated na wika niya. Wala kang dapat ikaselos. Alam nating pareho. Nasayo ako hanggang sa panahon ng ayaw mo na sa wika nito. May nababasa siyang ibang emosyon sa mata nitong dagliding na wala. Mi querida, mahinang sambit niya rito. Brian, dapat nung una pa lang ay sinabi ko na sa'yo to. Napatingin siya sa asawa. What is it? Tanong niya kay Bianca. Simula nang nawala ang Kuya Benji. Gabi-gabi kong napapanaginipan ng isang batang babae na umiyak. Puno ng dugo ang kanyang mga kamay. Tumingin ito sa kanya pero parang tumatago sa kanya ang mga mata ng asawa. Kinuyom ni Bianca ang kanyang mga kamay. Sa paglipas ng panahon ay paulit-ulit ito. Minsan naman ay mga eksenang kahalo. Para bang nangyayari talaga ang mga yun. Sumasakit ang kanyang ulo pero panahon na siguro para may mapagsabihan siya ng mga nangyari sa kanya. Brian, pinilit kong buhayin ang sarili ko dahil wala akong aasahang iba. Lahat ng pwede kong pagkakakitaan ay pinasukan ko. Mula sa tagalinis, labandera, pati ng pagpapataya ng wedding ginawa ko. Lalo na nang maaksidente ang tiyuhin ko. Pinasok ako ng kaibigan ko si Tess sa SSC. Malaki ang kita ko bilang battle girl pero dahil nagagamot ang tiyo Abel ay nag-sideline ako. Kwento niya kay Brian. Sa kabila ng aking pagsisikap na itaguyod ko ang aking buhay, ay paulit-ulit akong dinadalaw ng iba't ibang panaginip. Isa roon ang kapatid mo, pagpapatuloy niya. Ano-anong naalala mo tungkol kay Ezekiel? Tiim ang bagang na tanong nito sa kanya. Si Xavier, nararamdaman kong hindi lamang sa kondo ni Sheila ko siya unang nakita dahil narinig kong mahina niyang sinasambit ang pangalan ko nang mapagbuksan ko siya ng pinto. Tinitigan niya si Brian. Blanco ang mukha nito. Did you try to ask him? Malamig na wika nito. Hindi eh. Di ko alam baka naman nagkakamali ako. Tugon niya sa asawa. Alam mo minsan, sa panaginip ko para akong nanonood ng telebisyon. Palipat-lipat ng eksena. Nakikita ko si kuya tapos minsan naman iba't ibang tao na di ko kilala. Pagpapatuloy niya. Bumuntong hininga siya. Brian, minsan pakiramdam ko may mali sa akin. Kasi bakit parang totoo ang nangyayari sa panaginip ko? Parang bahagi ito ng alaala ko. Nagugulo ang wika niya. Matagal na siyang naguguluhan dahil minsan kahit hindi siya tulog ay may nakikita siyang mga eksena na para bang bahagi yun ng pagkatao niya. Mi querida, do you want to know what is your dream all about? Tanong nito sa kanya. Paano? Takang tanong nito sa asawa. Let's ask for professional help. I'll ask Sophia and look if they can help us. Hinagka nito ang kanyang kamay. Brian, natatakot ako. Paano kung alinlang ang sagot niya? Napahikbi siya. Hindi niya masabing ang kinakatakutan niya ay ang malaman na totoo ang hinalay niya na ang alaala niya ang kanyang mga nakikita. My love, know this, that whatever we will find out, I'm here for you always. Seryosong wika nito sa kanya. Brian, naluluhang wika niya. Kinabig siya ng asawa at buong alab na inangkin ang kanyang mga labi. Buong puso niyang tinugon ito. Nagagalak ang kanyang puso. She want to hold on to his promise na kahit ano pang malaman nila ay mananatili ito sa tabi niya. Matapos ang kanilang pag-uusap ay nagkasundo sila na magpatingin si Bianca sa doktor.
Kinakabahan din siya sa mga malalaman nila pero alam niya na makakabuti ito sa asawa. Hindi niya sinabi sa asawa ang mga inihayag ni Ezekiel sa kanya. Gusto niyang malaman ang lahat-lahat kaya siya mismo ang kakausap sa mga taong sinasabi ng kapatid. Nagring ang kanyang cellphone. Umalis siya sa kama upang di magambala ang asawang natutulog. Hello bro, bati niya kay Roy. Brian, I get some news and it's not a good one. Bungad nito sa kanya. Kinabahan siya sa winika nito. What is it? Tanong niya sa kaibigan. Brian, your wife is the daughter of Don Lucas Santillan and Doña Beatriz Santillan. Wika nito. Okay, sa pagkakaalam ko, she is an orphan, so it means they're gone, Anya. Brian, does the name didn't ring a bell? Don Lucas Santillan? May diing wika nito. No, do I know him? Spell it out, Roy. Iritang wika niya rito. Brian, Don Lucas is your father's business partner sa DS Shipping and Forwarding Company. Sagot nito. What? Gulat na wika niya pero di niya talaga kilala ang ama ni Bianca. Brian, you have to talk to Tito Leandro. Ayon sa impormasyon na nakuha ko, may kasunduan silang dalawa ng ama ng asawa mo na ipapakasal ang bunsong anak ni Don Lucas sa bunsong anak ni Tito Leandro. Ibig sabihin, si Bianca at si Ezekiel. Mahabang paliwanag dito. What the hell? No way! Bulyaw niya kay Roy. Hawak ni Brian ang ibinigay ni Roy na report na nakalap ng mga tao nito. Sinadya niya ang agency ng kaibigan. Bro, paano ka nakakasiguro na totoo ang mga nakasulat dito? Tanong niya kay Roy. Well, walang guarantee. Kaya lang, paano mo ipapaliwanag ang kopya ng kontrak ng DS gaya ng nandyan? Kailangan manatili sa dalawang angkan ang shipping line, wika nito. According sa kontrata, para manatili sa Santillan at Villafuerte ang shipping line, dapat ay maikasal ang mga anak ni Don Lucas at Tito Leandro sa isa't isa. Dagdag na wika nito. This is insane. Everything is so fucked up. Frustrated na wika niya. Well, you and Bianca are already married, so it will not affect anything. You can contest it anytime dahil Santillan pa din ang involved. The question is, anong gagawin mo ngayon? Your wife is a Harris bro and she doesn't know about it. Kaya kita pinapupunta dito dahil may mga taong naghahanap sa asawa mo. Inabot sa kanya isang folder. Nahahapong binaba niya matapos niyang basahin ang laman nito. Dalawang larawan. Isa rito ay kilala niya. Felix Shanks is a very ambitious man. Matagal ang target nito na makuha ang Santillan shipping line. Pero hindi pumayag si Don Lucas dahil sa merger nito sa Villafuerte Freight Forwarding International. Felix Shanks was obsessed with Bianca's mother, pero aside doon, marrying Beatrice is his ultimate agenda, not for love, but for power, and he is after your wife. Hayag ni Roy na kinakunot noo niya dahil wala sa report ang tungkol doon. What do you mean? Inabot niya ang inaalok nitong whiskey. Beatrice's family are involved in underground world. Cheng want his son to marry Bianca. Nang sa ganun ay silang mamuno sa underground, wika ni Roy. Hinilot niya ang sentido. At ano naman ang kinalaman ng taong ito sa asawa ko? Inilapag niya sa gitna ng mesa ang isang larawan ng taong nakilala na niya ng personal. I don't know why he was looking for Bianca, but I have a theory. Come on bro, sabihin mo na bago mo pa ako mainis. Iritableng wika niya kay Roy. Okay, natatawang wika nito. Nilagok muna ni Roy ang whiskey nito. I think he is Benjamin Santillan. Paanong mangyayari yun? As I remember, that's not his name. Kung siya ang kapatid ng asawa ko, imposibleng di niya alam na asawa ko si Bianca. Wika niya. Bro, your wife was hidden to anyone from her past. Alam mo bang kung hindi ko alam na asawa mo si Bianca, kahit ako magdududa kung totoong nag-iiksi siya. Lahat ng pwedeng mapagkakakilanlan sa asawa mo ay burado na, as if someone intentionally hiding her. Hayag niya dito. Damn, usal niya. Every piece of information about your wife being a Santillan is gone.
Kung sino man ang gumawa ng paraan para itago ang asawa mo, they want to extreme length to hide her. I think for you to find the truth, you need to start with your father. Wika nito sa kanya. Anong kinalaman ni Papa? Takang tanong niya kay Roy. Tito Leandro paid off my brother's sperm to make sure whoever are looking for your wife will bleed to death before they'll find her. Ang tanging rason kung bakit alam ko ang mga inihayag ko sa iyo ay katakot-takot na pang-blackmail ang ginawa ko sa kapatid ko. Natatawang wika nito sa kanya. Salamat bro, wala na ibang copy ng mga ito? Tukoy niya sa report na binigay nito sa kanya. Yes bro, I already cleared it out. Sagot sa kanya ni Roy. Kinamayan niyang kaibigan. I had to go. Pupuntahan ko ang papa. Thank you bro. Paalam niya rito. No problem bro. Just let me know if you need my help. I'm always here. Nakangisning wika nito sa kanya. Ano kayang malalaman ni Brian sa papa niya tungkol sa sikreto ng pagkatao ni Bianca? Bakit hindi sinabi sa kanya ng papa niya na alam pala nila ang pagkatao ni Bianca? Ano ang dahilan ng mga ito? Ito po ang ating aalimin sa susunod na kabanata.